Guys, 3 araw na lang at muli na naman nating mapapanood maglaro ang Barangay Ginebra. Marami nag-aabang sa bagong brand of play ng mga mag-alak dahil bago ang kanilang import at mayroon din silang mga bagong player. Converge Fiber Xers ang unang makakabakbakan ng Ginebra, pero mas marami ang nag-aabang sa laro ng Gin Kings laban sa Magnolia, unang Manila Clasico sa conference na ito. Ito ang magiging unang acid test sa husay ng import ng hotshots na si Tyler Bay. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, mula pa sa umpisa ng PBA On Tour ay ayaw ng paawat ng Magnolia Hotshots. Kung isasama ang mga laro sa preseason ay 14 na panalo na ang tinutuhog ng mga bataan ni Coach Chito Victolero. At dito sa pagsisimula ng Commissioner's Cup, solid na solid ang performance ni Tyler Bay. 36 overall picks si Bay sa 2020 NBA draft at nakapaglaro sa Dallas Mavericks at sa Texas Legends sa NBA G League. Na-trade siya sa Houston Rockets at pagkatapos nakapaglaro rin siya sa Israeli Basketball Premier League. Ngayon ay siya ang import ng Magnolia Hotshots at nabigyan na niya ng 2 panalo ang mga bataan ni Coach Chito Victolero. So far ay nag-a-average si Bay ng 31.5 points. Kondisyong-kondisyon din ang 3 astig na backcourt ng Hotshots na sina Paul Lee, Mark Baroka at Gio Halalon. Pero ang malaking katanungan, mami-maintain kaya ni Tyler Bay at ng tropa ni Coach Chito Victolero ang magandang showing nila mula pa noong PBA On Tour? Maipapagpag kaya ng Magnolia ang bansag na ikinapit sa kanila ng mga basketball fans? Intro boys, banderang kapos, lagi raw nangunguna sa standing sa elimination round pero dumadaos-dos na pababa sa mga crucial na laro. Ang Magnolia nga ang magiging pangalawang laro ng Barangay Ginebra. Sa November 17 ay ang Converge at sa November 19 magaganap ang unang Manila Clasico sa conference na ito. Sabi nga po natin kanina, ang laban ng Magnolia sa Ginebra ay magiging unang acid test kay Tyler Bay. Mahina ang talk and text na una nilang nakalaban dahil injured ang marami sa mga players nito na sinabayan pa ng problema nila kay Mikey Williams. Hindi rin ganoon kalakas ang Phoenix Fuel Masters na pangalawang biktima ng hotshots. Kaya nasabi natin na ang Ginebra ang unang susubok sa kanilang kakayahan. Pero hindi lang naman ang Magnolia ang masusubukan. Pati ang Ginebra ay masusubukan nila ang kanilang sarili. Sing effective pa rin kaya sila ng dati? Yung dati na si Justin Brownlee pa rin ang kanilang import? Sinabi natin sa ating previous video, si Brownlee ay hindi isang high-scoring import. Pero bakit siya effective bilang reinforcement ng Gin Kings? Kasi alam niya kung paano i-involve sa game ang kanyang mga kakampi. Kasi alam niya kung kailan siya magte-take over sa laro. But knowing Coach Tim Cone, tiyak na naidetalye na niya ng malinaw kay Tony Bishop ang magiging role nito sa team. May pa isa-isang Ginebra haters ang pasilip-silip dito sa ating channel na nagsasabing mahina raw ang Ginebra dahil wala nga si Justin Brownlee. Pero based sa ipinakitang laro ni Bishop nung maging import siya ng Meralco, baka magulat ang mga buzzers. Magkaiba ang estilo nila ni Brownlee pero masasabi natin kaya rin niyang ibigay sa Ginebra ang mga kayang gawin ng Ginebra resident import. Ang totoo, mas malakas si Bishop sa ilalim dahil mas matangkad ito ng konti kay Brownlee. Afford kasi ng Ginebra ang import na tulad ni JB dahil mayroon silang 2 big man sa katauhan ni na Christian Standhardinger at Japet Aguilar. Sa mga kalaban ng Ginebra, hindi nga nila po problemahin si Brownlee dahil wala ito, pero nadagdagan naman ang problema nila sa ilalim. At tulad ni Brownlee ay may 3-point shooting din si Tony Bishop. Dagdag pang healthy na rin si Jamie Malonzo na naglalarong number 3. Na-injured nga si Jeremiah Gray pero malakas ang guard na napitas ng Ginebra sa free agency. Nakuha nilang walang kapalit si Maverick Ahanmisi dahil unrestricted free agent ito matapos layasan
ang Converge. Pinalalim ng pagdating ni Ahan Misi ang backcourt ng Gin Kings. May makakapalitan na sina Scottie Thompson at Stanley Pringle at nariyan pa si Nards Pinto. Plus, ang rookie nila na si Donald Gumaro na ang sabi nga ni Coach Tim Cone ay nagustuhan niya ang tipo ng laro. Sa kombinasyon ng mga player na ito ay napakarami na mga option ni Coach Tim Cone. Tiyak na mabibigyan ng minuto si Maverick Ahan Misi lalo't sa December pa umano maglalaro si L.A. Tenorio. At sa pagbabalik ni Tiniente, hindi rin ito bibiglain ng American coach. Tiyak na imamanage nila ang minuto ni L.A. dahil alam naman nating lahat ang pinagdaanan niyang karamdaman. Idol, ano po yung bali-balitang ititrade din daw agad si Maverick Ahan Misi? May nagtatanong po sa atin ng ganyan. May narinig daw silang vlogger. Hindi po totoo yan. Isang magandang asset si Ahan Misi at nakatitiyak po tayo magtatagal siya sa Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Nestor Villaflores, Rolando Garcia, Rosemary Juan, Mary Grace Bunda, Michael Vicente, ingat dyan sa Israel, kabayan, Scout Ranger, Water Lady, Oscar Narteya, Eliza Ruth Rosario, at si Juan Sulyege. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.